Mga resibong sinasabi ni Miss Jackie Forster, abay kinontra ng isa sa mga malapit sa puso ni Miss Kaylin Alcantara. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa palagian ninyong pagpili at palagian ninyong panonood sa mga updates po natin patungkol sa mga trending issue sa showbiz. Thank you so much. Dahil po sa matagal na pananahimik ni Miss Kaylin Alcantara, kahit po napakaraming mga statement at mga cryptic posts na inilalabas ang ina ni Mr. Kobe Paras against Miss Kaylin, ay hindi pa rin po ito nagsasalita at nagbibigay ng statement patungkol sa kanilang hiwalayan ni Kobe. Minabuti ni Miss Kaylin Alcantara manahimik and to protect her peace dahil sinabi niya nga ay nasa kanya at alam niya kung ano ang katotohanan. So dahil po dito ay ang mga malalapit at mga taong nakasama ni Kobe at ni Miss Kaylin Alcantara ang siyang nagsasalita on behalf of the actress. Po sa mga actress at sa mga co-stars niya na talaga namang nagpapadala pa ng bulaklak para po pasayahin at i-comfort itong si Miss Kaylin Alcantara. May mga taong nakasama si Kobe at si Miss Kaylin na nagsalita against dun sa mga resibong inilalabas or sinasabi nitong si Miss Jackie Forster. So, si Kaylin Alcantara po ay pinagtanggol ng kanyang kaibigan at kinwestiyon si Kobe Paras. To the rescue ang kaibigan ni Miss Kaylin Alcantara na si Trisha Villanueva upang ipagtanggol ang kaibigan laban sa mga payag ng ina ni Kobe Paras na si Jackie Forster. Sa kanyang Facebook post ay diretsahan niyang inilabas ang kanyang komento na maraming kulang sa mga naglalabas ang kwento. People only get mad and defensive about certain topics when they know they're guilty, panimula ng kaibigan ni Kaylin. Anya, wala raw sa inilabas na statement ang mga messages na ipinadala sa actress para i-comfort ito. Pagpapatuloy niya, why are so many details left out in the statement video? Where were all the comforting messages from Kobe's friends, family, and relatives that were sent to Kaylin? Why comfort and assure someone if they think Kai was in the wrong? So sinasabi po ni Miss Trisha Villanueva, friend of Miss Kaylin, bakit daw hindi nabanggit nitong si Miss Jackie Forster yung mga pinadalang mga comforting words no na para kay Miss Kaylin na mga kaibigan at kapamilya ni Kobe. So, ito po yung hinahanap ngayon ni Miss Trisha, no? Where was the part where Kobe had to restrict his conversation with the two girls in Instagram? Why hide it? If he was all open about his password, why they need to hide? So sinasabi po ni Trisha na open naman po at nabubuksan ni Miss Kaylin Alcantara ang mga social media accounts nitong si Mr. Kobe Paras bilang transparent po sila sa isa't isa. Pero dahil nga na open nga ni Miss Kaylin yung mga social media na ito, meron po siyang nakita doon na dalawang babae na hinide at nirestrict ni Mr. Kobe. Is it because of the same generic excuse of guilty men na kasi ba alam ko magagalit ka? If you already expected na magagalit yung tao, bakit kinakausap pa? Dire-diretsang sa impanit ni Trisha. Chika pa ng kaibigan ni Kaylin, maraming bagay ang hindi na dapat lumala kung hindi raw ginawa ni Kobe ang kanyang ginawa na hindi na binanggit ni Trisha. We get that Kobe is getting a lot of hate, but what about Kai? Do you think she's getting none of it? Do you see her every night crying herself to sleep? Where was the part na Kobe was also aggressively telling Kai na, are you cheating on me? You're disgusting, even if she was only talking to someone na Kobe knows damn well nakababata ni Kai. So isa sa mga sinasabi po no na parang ebidensya ni Miss Jackie Forster na sinasabi ng kanyang ina, yung pong pakikipag-usap nga daw di umano ni Miss Kaylin doon po sa kanyang kababata. Na sinasabing yun yung sinasabing nag-cheat itong si Miss Kaylin na alam daw ni Kobe na kababata ito ni Kaylin. So sabi niya, takot sa sariling multo, the art of projection, is this what it is? Pagpatuloy pa ng kaibigan ni Kaylin. Sinagot rin ito ng umano'y pananakit ng aktres kay Kobe.
physically assaulted him? Big words, lol. Have you forgotten how tall and big your son is? Kai is literally looks like a baby hamster beside Kobe. Where was the part where Kaylin was already at her breaking point but still managed to take care about how Kobe was doing? Where she was so worried about him bottling up his emotion. When I check up on Kai through message, she was more worried about Kobe than herself. Sabi pa nito. Sinabi ni Miss Tricia na talagang nag-aalala si Kaylin, nag-aalala siya sa kalagayan ni Kobe dahil si Kobe kasi dumaan po yan sa depression. So, dahil po sa pangyayaring ito, mas nag-aalala pa si Kaylin dun sa kalagayan nitong si Kobe kaysa sa sarili niyang kapakanan. No? Binanggit rin nito na alam ni Kobe na maraming fans sa paligid, ngunit pinili pa rin itong magdala ng ibang babae sa Bali. Kaylin had every right to be hurt. Babae tayo. Alam natin yung pakiramdam na may iba na agad. Is it her fault that she was worried about career? She built her career from ground up. She has very right to protect it given that she's breadwinner of the family. It's so crazy that she chose to stay quiet for a reason, not for herself, but for Kobe as well. Bawal ba magsenti pag malungkot? Masama ba mag-sing out ng feelings? She's obviously trying to vent out with ways that are healthy. Not going abroad partying, having no care for anything that happens after. Basaring pa ng kaibigan ni Kaylin. Sinabi rin itong itinuring nila bilang pamilya si Kobe, hindi tulad ng nais umanong iparating na mga pahayag ng ina ni Kobe. Sa huli, nagbabala ang kaibigan ni Kaylin na itigil ang pagsasabi ng hindi totoo dahil hindi naman raw kasalanan ng dalaga na magiling ang mga taong magbasa ng mga nangyayari. Pahabol pa nito, almost forgot no to victim blaming. So ganito katindi ang ilan sa mga inilabas ng kaibigan ni Kaylin Alcantara laban sa mag-inang si Kobe Paras at ito pong si Miss Jackie Forster. So sinasabi po nila rito na it all boils down into one thing na itong mag-ina nito ay mga pabiktim. At dahil dyan, dahil mahalagang inyong mga komento dito po sa channel na ito, babasahin natin ang ilan sa mga reaksyon po ninyo patungkol naman dun sa ating latest updates. Dahil talaga naman daming G na G sa comment section. Unahin po natin ang komento mula po sa isang viewer po natin na si Miss Chel Paller. Sabi niya, sa selos yon pero minsan hindi kasi nila naintindihan yon. Yung boyfriend mo nahuli mo nag-cheat sa'yo, bakit noon tas minahal mo yung tao tas sa bandang huli ikaw pa rin ang masama. Kahit binigay mo na ang best mo, ikaw pa din ang masama sa madla. And sabi naman ni Miss Danica, same attitude problem, physical abuse and pakaaway sa kapwa artista palengkera. Ayan. So ito naman yung kanyang opinion patungkol naman kay Kaylin. Kasi parang sinasabi niya dito na pare-parehas daw yung parang sinasabi patungkol kay Kaylin Alcantara na mapanakit, magaan ng kamay. Yun po kasi yung pinapalabas po nila rito. Maaring siguro si Kaylin pag nagagalit siya, na mamalo, di ba, nananabunot or nananampal, pwede yun Kasi nature ng tao yun, pag galit ka na talaga, di ba? Sinasabi nila baka sakit na daw ni Kaylin yon. Sabi naman po ni Miss Amazing, I think kaya nakakapisikalan na as in nagsaselos, agawan ng cellphone kasi. Ando ng ebidensya, mga cheaters kasi ang mga boylets. Ayan. So parang nilahat niya, 'di ba? Sabi pa niya, pinatira ka na nga libre tas nag-cheat ka pa. So ito yung kanyang observation at kanyang opinion patungkol naman kay Kobe Paras. Talagang talagang super red flag itong si Mr. Kobe Paras. Pagdating po dito sa issue na to talagang ang dami pong mga nagalit pero ang dami pa ring nakikisimpat siya dito po kay Miss Kaylin dahil sa pangyayaring ito pero yun, di naman natin masisisi yung mga tao kung bakit ganito po sila mag-react because if we are on the same position baka ganun din ang gawin natin, diba? And another one, sabi ni Sir Renato San, actress Kaylin, she should respect herself. As a matter of fact, she should class just the same Jackie Forster. Show no class, basura, pag-uugali, cheater sa tatay mismo ni Kobe. Alam mo yan, Kobe, kung gaano binaboy ng nanay mo ang nanay mo. Sabi naman ni Susan, libre tira, wala man lang thank you. Tira ba or tira? Magkakaiba kasi yung di natin parang nagkakaroon ng meaning kung paano mo siya sasabihin
And yun nga, ang pangit lang sa issue na to, kasi 'di ba nagsalita nga si Miss Jackie Forster, pati po yung mga dati niyang issue is nakakalkal. Yun po yung nangyayari ngayon with Jackie. And pero hanggang sa ngayon naglalabas pa rin siya ng mga cryptic post, di pa rin siya tumitigil. Sabi ni Edwin, kala ko magiging inspiration mo si Kaylin sa hardcourt basketball career mo. Idol sa buhay mo. Kala ko siya ng cheater mo sa bawat games mo sa PBA. Ayan. So ito naman yung kanyang komento, no. Lahat po is talagang may mga nasaktan kasi nga naman 'di ba parang umasa tayo. Ang gaganda ng mga pinakita nila sa public Nakakala natin talagang si Kobe na. And sabi pa ng isa pang viewer natin na si Flora Mariano, sabi niya, Kaylin, focus ka na lang sa career mo ha, iha. Future is bright for you. And sabi ni Sir Edwin Landagan, para ka idol Kobe, idol kita, idol kita sa basketball. Para sa akin, walang hihigit sa talento mo at galing, lalo na slam dunk, Kobe doll. Sana nagpakabait ka sa mga girl. Minsan, makatanggap ka ng nagmamahal sa'yo ng tunay, pakamamahalin mo na din at wag kang magpatukso sa iba, idol. Sayang sana paglalaro sa PBA. Akala ko kasama-sama mo na si Kaylin. Ayan. Magaling kasi talagang player tong si Mr. Kobe Paras. Kaso nga lang, syempre, yun nga, duwadating talaga sa point ng buhay ng isang lalaki yung mga ganyang bagay, diba? And kapag ikaw ilalaki ka at nag-cheat ka, kahit pa may mga ginawa sa yung hindi maganda yung girl, ikaw pa rin ang lalabas sa red flag dahil cheater ka, ayan. Another one, sabi ni Miss Paye Dologe, mother like son, dapat yung nanay di na nakikisali, tuloy na uungkat din ang pagka-cheater niya sa mismong tatay ng anak niya. What a shame. Laos na anak niya kasi sa basketball kasama lang magaling, mas 3-point, family Kaylin complete. Sabi ni Miss Corazon, we love you Kai, be strong, ang mahalaga iwas na kay Kobe, wag mo na hayaan na saktan ka niya ang damdamin mo. And then sabi ni Miss Flora, Kaylin, focus ka na lang sa career iha, future is bright for you. Ayan, so ito naman yung kanyang komento with regards to this. Salamat po sa inyong mga comments, and that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!